Hindi po kasali ang Central Bank dito. Okay? Hindi kasali. Kaya yan sabi ko, mag-ingat tayo sa mga rally kasi mayroong mga loyalistang sumasali sa rally natin gaya ni tatay. Kaya 2014 nung nag-umisa yan. Kaya tignan nyo nangyari sa atin ngayon. Nakita nyo naman siguro yung pinos na pera na napakarami. Pinakita sa tuwadcom ng mga kurakot. Pera natin yun, sir. Pera natin lahat yun. Oo, pera natin yun lahat. Kaya karapatan natin mga Pilipino na hanapin, itanong kung saan napunta. Itong panawagan ng mga Pilipino, Mr. President. Pilipino na ang humihiling ng hustisya na wala nang dapat litisin sa Quezaldico pati si Martin Romualdez kasi totoo na sila ang kumain ng budget ng flood control project dito sa ating bansa. Sabi nila, iimbestigahan. Ayan. Anong klaseng 57. investigasyon ba bang kailangan natin, Mr. Plus. Mr. Nas? Ano bang klaseng investigasyon ang kailangan natin? Hindi pa ba sapat na sinabi na ng family diskaya kung sino ang mga sangkot at kumain? Hindi pa ba sapat na minention na ni Congressman Toby si Zaldico? At may admission na dapat. Oo. Dito sa Lunita. May bitay na dapat kasi Interview dyan muna tayo, sir. ilagay sa silya elektrika. Pag hindi ito inagapan ng Pangulo ng Pilipinas ay mangyayari din ang nangyari sa Nepal. Pati yung asawa ng Prime Minister nila nasunog sa bahay nila. At pati yung Prime Minister nila hinulog nila sa kanal. Ganon ang mangyayari sa UBBM pag hindi mo ipinakulong ang sarili mo at ang mga kampon mo. Ganon ang mangyayari sa'yo. Tignan mo yung nangyari sa asawa ng Prime Minister. Prime Minister rin mismo nasunog sa loob ng bahay nila. Yung Prime Minister mismo binugbog ng mga tao. Yung mga kapulisan pinahubad ng uniform. Ganun ang mangyayari sa mga Pilipino dito sa ating bansa pag hindi nyo pinakulong ang mga buhaya na yan. Sobra na itong kainan na ito. Kasabot kasi asawa niya dyan eh. Yes, of course. Kasabot. Hindi lang ang asawa niya ang kasabot. Kontraktor din niya. Pati ang mga kontraktor. Pati ang mga congressman. Sangkot yan silang lahat dyan sa pagnanakaw na yan. Imbestiga. Wala na. Sir, nabalibutaan mo ba na si BBM nung tumakbo ng 2022 may nagbigay din ng mga kontraktor sa kanya? Parang campaign Marami. Ano sabi mo nun? Marami. Marami nagbigay sa kanya siguro, no? Marami. Marami. Siguro kaya nagbigay yung mga kontraktor na yun kasi pag siya ang naupo, ibabalik sa kanya. Babawiin nila. Triple ang nabawi ng mga kontraktor So ang triple, sobra-sobra ang nakuha ninyo. Alam nyo kasi mga kababayan nating mga Pilipino, ito yung pa inihingi ko sa mga Pilipino. Huwag na lang tayong matapang sa comment section, dapat lumabas tayo. No? Gayain natin ang Indonesia pati Nepal. Yan ang totoong mga warriors people. Pag tayo mga Pilipino sa comment lang tayo, keyword people lang tawag natin, keyword warriors lang matatawag sa atin. No, tama? Keyboard warrior. Oo, keyboard warriors lang tayo, hindi people warriors. Gaya ng mga Indonesia at Nepal. Kaya dapat kasi lusubin na natin itong mga bayan ng congressman, tila inahamon niya ang mga Pilipino Inahamon nila ang mga Pilipino na tila ba daw hindi magagaya sa Indonesia at sa Nepal ang Pilipinas. Paano hindi magagaya ang namumuno sa atin dito puro kurakot. Hindi tayo makapasok basta-basta kasi sa mga exclusive sa Interviewin natin si Sir. Kaya kasalita. Walang hindi kayang pasukin. Nung dating ang panahon ni Ferdinand Marcos Jr., Malacanang napasok ng taong bayan. Yang mga tiraan pa kayo ng congressman lang? No? Security guard lang naman ang nandyan. Ang pinagkaiba lang kasi nung una, nung panahon ni Ferdinand Marcos at panahon ngayon ni Marcos Jr., tila yung ibang Pilipino ay naduduwag at hindi sila lumalabas sa kanilang mga bahay. Hindi gaya ng mga Pilipino nung una, ay wala silang takot basta't katuwiran nila. Gaya ni Gringo na. Oo. Sa atin tong hinahanap natin sa atin tong pinaglalaban natin Matatanda na kasi yung matatapang noon eh. Kaya Matatanda na sila ngayon. Pero yung iba nasa gilid pa rin. Oo. suporta na lang sila. Susuporta na lang sila. Yan ang dapat. Hindi ba nahihiya yung mga kabataan dyan na iba? Na yung mga senior nandito sila para sa rally tapos yung mga kabataan nasa mall? No? Nasayang tila ang buhay ni Jose Rizal nung sinabi niya ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Yung mga kabataan ngayon, tila ba wala na silang pakialam sa nangyayari sa ating bansa? Yung mga ibang kabataan ngayon, wala na silang pakialam sa nangyayari sa ating bansa. Ni wala silang pakialam sa karapatan nila. Hindi nila alam ipagtanggol ang karapatan nila. Andun sa mall, nag-shopping. No, dapat lumabas na kayo dyan sa mga bahay ninyo.
Iwan nyo muna ang mga jowa nyo, yayain nyo dito kayo mag-date sa rally. Busy sa ML. Oo, iwan nyo muna ang mga ML, mga epic na yan, pati mga ano nyo. Dito muna tayo mag-date sa rally. Huwag tayong matakot sa mga politikong lumalamon sa pera natin. Hindi tayo dapat matakot sa kanila. Unang-una sa lahat, tayo ang nagpaupo sa kanila sa mga posisyon nila. Tayo rin ang magpapaba sa kanila sa mga posisyon nila. Tignan ninyo ang mga anak ng congressman, anak ng mga kontraktor. Nagpapakasarap sila sa pera ng taong bayan na binabayad natin. Ang mga kontraktor, nagpapakasarap sila sa pera ng taong bayan. Habang ang mga Pilipino na nagbabayad ng buwis ay walang makain. Samantala, ang mga congressman, ang mga anak nila, mga kontraktor, ang sasarap ng mga buhay ng mga yawa na yan. Tignan mo sila Jela Alonte, sila Claudine Co. Diba? Nasa ibang bansa nagbabakasyon. Mga Pilipino, huwag nating ayahan na matapos ang panahong ito, matapos ang taong ito na walang mapanagot sa mga kontraktor at mga congressman na kumakain sa pera ng taong bayan. Huwag tayong pumayag na darating na December, gagawin nilang celebrate. Pangbili nila ng mga regalo, pangbakasyon nila, pang-shopping nila, ang pera ng taong bayan. Dapat habang maaga pa, ipakulong na natin sila Zaldico, pati si Martin Romualdez. Mention na po sa lahat ng investigasyon, sa lahat ng hearing na kasama at sangkot si House Speaker Martin Romualdez, pati si Zaldico sa pagnanakaw sa mga buwisang tao dito sa Pilipinas. Kaya ano pa ba ang klaseng investigasyon ang kailangan ni Mr. President? Kung seryoso si BBM sa investigasyon na nangyayari sa Pilipinas ngayon, isang turo lamang niya, makukulong lahat ang mga politikong kumakain sa pera ng taong bayan. At ang unang-unang dapat imbestigahan dyan, ang House of Representatives na mga buhaya, pati si Martin Romualdez na siya ang kasalukuyang speaker ngayon ng ating bansa. Yan ang unang-unang dapat imbestigahan bago ang mga kontraktor. Pati ang pamilya Diskaya, dapat makulong din sila. Hindi pwede na kinu-question lang ang si Diskaya. Alam na kung bakit siya pinatawag sa House of Representatives, bakit siya pinatawag sa Senado. Iniimbestigahan siya dahil sa mga nangyayaring nakawang sa ghost projects. Ngayon, ang pinapakalat nila, dipilit nilang inidarawit ang nakaraang administrasyon. Ang hinahanap ng taong bayan, Mr. President, yung budget ngayong 2025 kung saan napunta ang budget na yan. Hindi hinahanap ng taong bayan yung budget noong nakaraang administrasyon. Kung hinahanap ng House of Representatives ang budget ni Pulong Duterte doon sa Davao na 55 billion daw, meron po silang spot record at meron silang spot record doon sa kanila at yun ang tignan ninyo. Meron silang record kung saan napunta ang 55 billion na hinahanap ng House of Representatives. Ngayon, ang hinahanap ng taong bayan, yung 3.320 trillion na budget ng 2025 para sana sa project ng flood control, yan ang hinahanap kung saan napunta yung 6.320 trillion na 2025 national budget kung saan napunta yan. Yan ay para sana sa flood control project, ngunit ang nakinabang lamang ay hindi ang taong mamamayan ng mga Pilipino, kung hindi ang mga kontraktor, congressman at si Zaldico ang nakinabang sa pondong niya na napakalaking pera. Ano pong question, sir? Correction, 51 billion lang. 51 billion lang pala yung kay Pulong Duterte. So yung 51 billion na yan, meron silang spot record na nakalagay lahat ang picture at details kung magkano ang nagastos May sa resibo. bawat distrikto. May resibo. Merong resibo. Pero ang hinahanap ng taong bayan, Mr. President, ay yung 3.320 trillion na national budget for 2025. Yan ang hinahanap kung saan napunta. Sir, anong masasabi mo sa pagkakaupo ni Senator Tito Soto as a Speaker of the Senate President? Senate President, Yes. alam nyo kasi, di ba, unang-una sa lahat, sa pangunguna ni Senate President Z. Escudero, pinatawag si Diskaya. At dahil doon, ay napaamin nila na pilitang magsalita ang Diskaya sa mga sangkot sa anomalya na nakawan sa gobyerno. After noon, ng gabing yun na sinabi ni Diskaya at ni ni Congressman Toby kung sino ang mga kasama sa nakawan sa gobyerno, ng gabing yun mismo, pinalitan nila ang Senate President at inalis nila ang blue ribbon kay Senator Rodante Marcoleta. Pero napaamin na muna yung Diskaya at sinabi ni Congressman Toby kung sino yung mga sangkot. Nung madawit si Zaldico, ng gabing yun, pinalitan ng administrasyon ng Senate President. Bakit? Kasi ayaw po ng administrasyong bangag na madawit si Zaldico pati si Martin Romualdez. Kasi pag yan si Zaldico nagipit yan ng taong bayan gaya ng Diskaya, ay mapipilitang sabihin kung sino ang mga politikong sangkot sa pagkain sa project ng flood control. Kaya pinalitan nila ang Senate President
para another resource person naman ang ipapatawag niya. Pag another resource person naman ang ipapatawag, ibang tao na naman ang ituturo na sangkot sa pagnakaw sa flood control project. Para saan? Para malito ang taong bayan. I-divert na sir. Oo, ganun ang Sangkot kasi dyan Ngayon ang gagawin nila. Si Lisa. Ikakanta sila na Yes, sila of yung course. mastermind. Yan ang dahilan kung bakit nila pinalitan ng Senate President, para magturo-turuan sila, para makalimutan ng taong bayan, para bumaba sila sa pwesto sa administrasyong ito na walang mapanagot sa kanila at ang mapapakulong ay walang nakaw. Yan yung dahilan kung bakit inalis ang Blue Ribbon. Yung Blue Ribbon kay Senator Dante Marcoleta, he is a lawyer. Alam niya kung ano ang batas. Yung pinalit sa kay Congressman dahil kay Senator Dante Marcoleta, hindi lawyer. Bagkus yan po ay merong pang kaso na Supreme Court mismo ang nagbaba ng kaso niya na for murder. Pero hindi ko alam kung tapos na yun o hindi pa. Yung President naman, hindi ko alam kung lawyer ba yan o ano. Ay, hindi yan Lawyer sa BBM administration. O nakinabang din sa mga pera ng taong bayan. Ang kanya talaga sir, yung pakikialam ng administrasyon sa Senado. Yes. Kasi sabi nga ni Eric, nung gabi na nag-election sila, nandoon si Sandro Marcos sa Ano Senado. ni Sandro Marcos? May dalang sobre, sigurado yan. Sigurado yan. May dalang sobre. Pagka seconds mo, Sir, nakuha mo kagad patungkol yung pera. naman sa nililihis kasi ni Abante ang investigasyon papunta doon sa mga Duterte. Actually kasi, ang plano kasi ng House of Representatives, binabayaran din kasi ito ni House Speaker Martin Romualdez. Tignan ninyo ang lahat ng investigasyon ginagawa sa House of Representatives. Pilit nilang inidadawit ang mga Duterte at ang nakaraang administrasyon. Lihis na naman. Nililihis nila ang usapan. Tignan mo nung isang araw, nagreklamo ang isang congressman doon sa House of Representatives dahil hindi sila tinatawag kasi hindi sila majority leader. Minority sila. Kaya hindi sila pinagsasalita kasi sila ay against sila sa corruption na nangyayari sa ating bansa. Tignan mo, pinipilit ni Diskaya, si Martin Romualdez, pati si Zaldico sa nakawan sa gobyerno, yung naka-schedule naman ngayon na nagtatanong, nag-question sa House of Representatives, nililihis na yung usapan. Binabaliktad niya ang usapan. Siyempre, matutumbok sila. Matutumbok sila. Mga House of Representatives, kayo po ay nasa posisyon, kayo po ay may mga pinag-aralan. Kami naman po mga bababang Pilipino ay hindi na po bobo. Hindi na po kami bobo. Gising na po kami sa katotohanan. Hindi na rin kami nanonood sa mga media, sa mga balita kasi alam naming fake news. Andyan ang mga vlogger na walang descript ang kanilang mga video, walang pinuputol, walang kinakrap. Diyan kami naniniwala kasi live po. Hindi po gaya na nasa media na kinukuha lang nila kung ano yung maganda na hindi against sa mga kurakot na ito. Asan na po ang mga media na ang gagaling magbalita doon dati? Ngayon, bakit wala tayo nakikita sa mga balita na binabalita nila ang mga congressman na kurakot at minimension nila sa GMA, sa ABS-CBN, sa TV5? Bakit wala tayo nakikita na lumalabas sa mga media para ibalita ang nangyayari sa ating bansa? Oy! Magsalita muna, sir. Hello, sir. Kaya mo muna siya magsalita kasi halo-halo yung boses. Yes, po. Go. Sir, sa media. Tuloy, sir. Ito. Oh, yun ay tutuloy natin sa media. Alam nyo kasi sa mga media, hindi nakakapaniwalang panoorin, no? Kasi ngayon, hindi na sila lumalabas, hindi na sila nagbabalita sa katotohanan. Mga bayad din. Mga bayad na kasi sila. Okay? So ngayon tayo mga Pilipino, ang pag-asa na natin, dito na lang tayo sa mga vlogger manunood, sa mga live nila. Kasi ito ang true. Hindi kagaya na nasa media na scripted. No? Tama, di ba? Ini-edit nila. Ako mismo, ilang beses ako na interview ng GMA pati TV5, pero ni isa hindi nila pinalabas sa TV. Bakit? Kasi bira ako ng bira sa mga kurakot na politiko. Kaya hindi nila pinapalabas sa TV. Isang beses pinalabas nila, pero ang kinuha lang nila yung hindi against sa mga kurakot na politiko. Oo. Saka napansin sir sa flow ng investigation ng Kamara compared sa Senado. Kung sa Senado, ang tinutumbok mga congressmen na sangkot sa mga korupsyon. Alam nyo, Sa Senado, tinutay sa Pero pagdating sa investigation ng Kamara, ang mga sinasangkot naman na Senado. Senado pa rin, tama. Tinutumbok. Pag nandun sa Senate, Congressman, pag ano naman sa House of Representatives, Senator na naman. So ang dapat kasi, unang-una sa lahat, dapat na unang-unang mag-imbestiga sa mga politikong kurakot na ito, hindi House of Representatives. Ang dapat na mag-imbestiga, kay Martin Romualdez, hindi House of Representatives, hindi ang mga senador. Ang ombudsman ang dapat na umimbestiga sa mga politikong sangkot sa nakawan sa gobyerno. Bakit? Ang ombudsman po ay wala siyang pamumulitika, wala pong kahit anong kakampi.
wala po siyang kinakampihan o pinapanigan ng ombudsman. Kaya dapat ang ombudsman ang umiimbestiga kay Zaldico, pati si Martin Romualdez, pati ang mga congressman sangkot sa nakawan sa gobyerno. Ombudsman po ang dapat mag-imbestiga sa kanila. Yang ombudsman po. Kaya yan yung dahilan kung bakit si Rimulya ay gusto niyang magpa-appoint sa ombudsman para wala nang mangyaring investigasyon sa kay Zaldico at si Martin Romualdez at para mapatalsik at ma-impeach si Sara Duterte for incoming election 2028. Yan yung dahilan kung bakit gusto niya magpa-appoint doon sa ombudsman. Tama. So, paano yan, sir? Parang napapabalitang si Boying Rimulya na ang napili sa ombudsman. Hindi siya qualified. Hindi siya qualified na mag-ano sa ombudsman. Kaya na-cancel yung una kasi gusto niya sa Comelec siya. Palitan niya si George Garcia. Pero hindi rin tumalab yun. Yung una kasi hiningin niya na siya ang i-appoint sa, papalitan niya si George Garcia sa Comelec. Ay hindi rin siya nakapasok doon. Ngayon naman, ang hinihingi niya kay BBM, i-appoint siya sa ombudsman. Hindi kayo pwede ron. Hindi pwede ang puro kurakot na nasa matataas na posisyon. Si BBM kurakot. Tapos yung speaker kurakot. Mga congressman kurakot. Ang House of Representatives kurakot. Tapos kukunin niyo pa yung ombudsman para lahat kayo hindi na mabunyag sa mga nagagawa niyo nakawan sa gobyerno. Hindi po pwede yun. Absuelto silang lahat. Para absueldo silang lahat. Mukhang ano na lang ang kasama natin, MMDA na lang. Para kay BBM, birthday niya ngayon. Happy birthday po sa kay BBM. Ang wish ko po sana sa ating ang di ko mahal na Pangulo, ang hiling po ng taong bayan sa hindi naming mahal na Pangulo na si Bongbong Bangag Marcos Jr. Sana po kunin ka na po ni Lord. Sana po hindi na po niya pahabain ang iyong buhay. Pati ang asawa mong si Risa Araneta Marcos. Sana po lahat po kayo, House Speaker Martin Romualdez, Zaldico, matuluyan na po kayo. Sana po hindi na kayo umabot sa 2025. Hindi na po kayo umabot sa December. Sana po kunin na po ni Lord. Happy birthday sa iyo. Maligayang kamatayan sa iyo, Mr. President. Sir, anong masasabi mo sa mga nababalita na Taba ng may utak. mga rally na pinupunduhan itong si Mr. Speaker Romualdez? Ayex, yung mga rally kasi dito, kailangan nating mag-ingat sa ating mga rally. Kasi merong mga sumisingit dyan na mga loyalista na wala silang ginawa kung hindi manggulo sa rally. At ngayon, pag yan, mga loyalista ng mga bayadan, ni House Speaker Martin Romualdez, nakisawsaw sa mga rally natin, manggugulo siya sa mga pulis para tayo naman ang maano ng mga pulis na may kasalanan. Yan po ang ginagawa ni House Speaker Martin Romualdez ngayon. Nagpapadala siya ng mga taong bayadan, ng mga loyalista, sa mga grupo nating nagrarally dito na para lamang sa korupsyon. Sila ang nangunguna sa mga katangahan, kagaguhan at kalukuhan at pananapon ng mga basura yung mga loyalista. Ngayon, pag yan nananapon sila ng mga gamit at sinasaktan nila ang mga pulis, aalis sila. Ngayon tayo ang mapag-iiwanan. Kaya ingatan po natin ang mga sumasama sa ating mga rally. Dahil karamihan dyan yung iba, mga loyalista na hindi nagrarally para sa bayan kung hindi nagrarally para sa mga pera ni Martin Romualdez. No. So, anong plano natin? Babalik tayo doon. Balik tayo doon, sir. Saan nagmumula ang pera? Saan? Bayan bayan. Sa taong bayan nagmumula ang pera. Tayo ang pinagmumula ng pera ng gobyerno. Kung walang taong bayan, walang gobyerno sa ating bansa. Yan po ang katotohanan. Kung walang tao, walang politiko. Kung walang tao na nagbabayad ng buwis, walang politikong tatakbo sa posisyon kasi wala silang mapagbukunan ng sahod nila. Kapatid, tatay po, pakinggan mong mabuti. Ang mga sahod po ng mga politiko ay galing sa mga taxpayer, galing sa buwis ng taong bayan. Diyan po galing ang pera na sinasahod sa mga kongresista ng mga kurakot at sa presidenteng buhaya. Ngayon, ang mga ayuda po ay galing din po sa pera natin yan. Nag-i-impeta ng dollar ang Central Bank. Dollar, hindi natin pinag-uusapan dito ang Central Bank. Ang pinag-uusapan natin kung saan galing ang pera ng gobyerno. Yan po. Hindi po kasali ang Central Bank dito. Okay? Hindi kasali. Kaya yan sabi ko, mag-ingat tayo sa mga rally kasi merong mga loyalistang sumasali sa rally natin gaya ni tatay. Oh, kitang-kitang loyalista. Kampi na kampi siya sa mga kurakot. Nakakatawa, tatay. Ang pinaglalaban natin dito, korupsyon. Hindi dito pinagtatanungan kung sino ang nag-imprenta ng pera. Alam ng taong bayan na nag-imprenta ng pera ay ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero saan galing yon? Sa buwis ng taong bayan, ang sinasahod ng mga politikong tumatakbo na yan. Yan po. Ang tanong niya kung saan galing ang pera ng mga gobyerno. Eh sa ating mga taxpayer. Kaya nga siya tumatakbo eh.
Kasi kung walang pakinabang dyan, Alright. Kung walang tao, Walang kung walang pakinabang. tao sa Pilipinas, walang gobyerno sa Pilipinas. Kung walang tao sa Pilipinas, walang tatakbong politiko kasi saan nila kukunin ang mga sahod ng nila. alam mo to. Ang mga sahod nila galing yan sa mga taxpayer. Yung mga binibigay nilang ayuda, atin yan lahat kaya dapat kunin natin kung anong ibigay nila. Oo. At saka hindi basta-basta nag-iimprenta ng pera ang Eh, bangko yes, of course, hindi basta-basta nag-iimprenta kaya nga nagkakautang ang Pilipinas eh. Lalong hindi Oo. pwede mag-imprenta ng Bangko ng Pilipinas. At mas lalong hindi ka pwede mag-imprenta ng dollar dito sa Pilipinas. Kasi pag ginawa mo yun, doon ka makikita sa United Nations, doon ka lilitis sa United Nations pagkatapos lalay ka silid elektrika. Bakit nasa Republika ng Pilipinas, nag-iimprenta ka ng dollar? Peso ang pera dito, hindi dollar. Diba? Nasa Pilipinas po tayo, tatay, kaya bawal dito ang dollar. Kahit may dollar ka dyan, ibili mo sa tindahan, bumili ka ng Max, baka sampaling ka na nagtitinda. Sabi niyo, oy, Pilipino ako tayo, hindi ako Amerikano. Hindi naman tayo foreigner, kaya nga nagrarally tayo para sa korupsyon. Kasi kung ang nagrarally tayo para sa Bangko Sentral, at ang pinag-uusapan dito ay kung sinong nag-imprenta ng pera, dapat doon tayo sa Bangko Sentral nagrarally. Kaya yung susunod na ano? Oo. 21 po sa Luneta po. Sa 21 po, Akin to. doon naman tayo sa Thank you, Luneta. Ang nag-organize po niyan ay si Chavit Singson. Pati ang mga iba pang mga namumuno sa mga organisasyon at sa mga kulay natin. Sila po ay nagkaisa para sa bayan, para labanan itong korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Sa 21 po, nanonood po tayo sa Luneta Park, 7 a.m. po to 7 p.m. po. Yun na po ang katapusan ng buhay ng mga kurakot na politiko na nagpapahirap sa mamamayang Pilipino. Thank you very much. Yun, tara na. Alright. Punta tayo doon. Kaya tayo doon kay mainit na si Luloy. Mainit na si Lolo. Yes, sir. Sige, thank you very much. Magkisa tayo para sa bayan. Alright, let's go. Hindi para sa Amerika. Hindi para sa Amerika at para sa dollar. Nagsibalikan na sila doon. Ayan, doon sila galing sa Israel, kasama natin. Oo. Pati yung mga ibang vlogger, hindi mo may ibang mga vlogger, no? No. At paiwanan mo yung mga ibang vlogger doon sa... Ay, tatay, tatay! Tropa naman, tropa yan eh. Ganyan lang yan, kanya-kanya ko. Maganda yan. Paano lang na nga naman? Sa Israel po. Siguro tatay eh. Hindi, totoo yung sinabi ko. Janet Yellen ang nagbigay Juan. Magandang araw. Kinasayo ba yung kasata na yan? Hanapin mo na lang yung Juan ko na Eduardo Miranda sa YouTube. Apo, tay. Ano po yung tanong nyo kanina, tay? Hindi ko kasi narinig eh. Ang saan nang gagaling ang pera? Saan po tayo? Saan? O, saan po ba? Hindi, doon sa ini-imprint ang dollar. Ano bang mga bis? Ang dami na hindi nagbabayad ng bis. Ang dami mga lupa hindi nagbabayad ng bis. Oh. Hindi lang naman yun sa tayo sa lupa. Oh, hindi Sa mga lang. binibili natin na simpleng bagay, kahit betchin po, meron na po. Maski na. Ay, paano nyo nasasabi na may mga nag-iimprenta ng dollar? Ay, excuse me, Padan. Patunayan, may dokumento ako. Wala kang trabaho. Si Janet Yellen ang nagbigay 2014 nung nag-umpisa yan. Yung XDR na sinasabi ni Duterte, yun ang dollar na inimprenta. Tay, salamat ha. Thank you po, Tay. Sige po, Tay, salamat po. Hindi ako nagpunta. Dahil ako, matagal na ako nakikipaglaban. Hmm. Pero kayo, ngayon lang kayo. 2018, hanapin ninyo kung sino nagpasara ng IMF. Tatay, ang hinahanap po kasi tatay ng taong bayan kung saan napunta yung 6.320 million na para sa project ng ang flood control na-imprint project. ang dollar dito sa Pilipinas, 5.1 trillion. Yes, trillion. Pero po tatay, ang hinahanap po kasi ng taong bayan yung budget para sa flood control project kung saan napunta. Yan po yung dahilan kung bakit tayo nandito at naparali. Hindi po para sa dollar ng gobyerno ng Amerika. Hindi yun. Kung siyang buhas ng pinupan nila. Kaya naminigay si Marcos ng gano'n. Sa hello, ma'am. Hindi siya ma-impeach. Pero si Max, pwede tama. Okay, mabuhay tayo lahat. Tama ko pala, okay, let's go. Yun ang hinahanap natin, nabangan siya. Si tatay, kung sino sinusuportahan ni tatay. Sino sinusuportahan mo, tatay? Wala. Wala. Sino susuportahan mo puro magnanakaw. No, habang wala yung magandang walang pera-pera. Bukas po yung bag nyo, Tay.
Bukas yung bag mo. Let's go, let's go, let's go. Ano po pala? Ay na. Mag-PR kasi mo ko sa ano dahil baka yung pagkatapos na. Kaya mga kababayan, nakita niyo po, napakainit na. Spoken dollar pala si tatay eh. Mahanap yung pinanggalingan. Yung daw nakatote. Okay, so ito yung update Halika na, balik na tayo. Tama rin yung update natin. Okay, maglalakad tayo pabalik Ayan sa na. ano. Tama. At Kahit sa laban mo kahit piso, wala akong tira. Ito yan, wala nung wala. Wala pa rin dito kabayan. Yan, na nanonood. Yan, ka na. guys. Sa lahat ng short, Yung mga maisog. Ay pakita natin totoong maisog tayo. Correct. Yung mga Bisaya dyan, mga taga-Tondo, mga taga-Mindanao. At sinasabi na, matapa ako kay maisog ako kay taga-Tondo ako, tayo. Labas na kayo diyan, mga tambay, mga palamunin, nandito kayo. I just right. Magkaisa tayo. Ano palamun? Yung mga tambay, mga adik, palamunin. Lumabas na kayo, pati ang mga drug addict, lumabas kayo kasi pati kayo, pag pinilong sa meron din yung ano. Pagpasok niya yan dito, binabayaran niya bago makapasok dito. Labas na kayo dito. Magkisa tayo mamaya. Mamaya, ihintayin namin ang mga maisog. Si Atty. Vic Rodriguez na nag-organize nito. Hinihintay kayo ng taong bayan dito sa EDSA Shrine. Panawagan namin sa mga bawat Pilipino. Lumabas na kayo sa EDSA Shrine. At ipakita natin ang totoong Pilipino tayo. Yan na, yan na! Yan na ang senyas. Tambaluslos guys. Yan na ang senyas na magkisa tayo. Lumabas na kayo sa bahay. Ayan na! Tambaluslos, Martin Romualdez, BBM, pati ang Diyos galit sa inyo, gago! Magsilabasan na kayo dyan! Pati ang Diyos, nagbibigay na ng senyas eh. Lumabas na daw kayo dyan, mga maisog, mga palamunin, mga tambay. Halina kayo dito sa EDSA Shrine mamayang alas 2 hanggang gabi, hanggang bukas, hanggang hindi bumaba ang mga politikong kurakot na nagpapahirap sa mga Pilipino. Kaya ito, laban tayo. Kaya Abante, mensahe mo. Congressman Abante, ito na ang oras para lumangoy ka ng paatlas. Dahil nandito na ang sambayan ng Pilipinong hahatak sa'yo sa impyerno. Ayan. Dali, yari ka kay Abante, tinira mo na. Yari ka kaya Abante. Sinisingit mo sa Abante, yari ka. Akala ko dito si Abante kahapon yung dito. Labas nila ba? Sino pala yun, sino? Kalimutan ko yung pangalan nun. Pero parang si Abante, kaya sabi ko, hindi ako tutuloy dito. Natatakot ka ba kay Abante? Actually, hindi ako takot kay Abante. Mas gusto ko pa nga ipatawag ko sa House of Representative eh. Kahit doon na ako makontempt, okay lang. At least masabi ko na sila ay wala sa katinuan at hindi sila marunong mag-imbestiga. Oo. Okay lang na makontempt ako basta sa House of Representative. Malamig na, di aircon pa. Meron naman siguro silang mga pagkain, mga hipon. Favorite ko kasing kainin yung hipon. Kaya ni Congressman Abante na utak hipon. Oo. Masarap kasi yung hipon kasi naghalo ang tae pati utak. Kaya mga kongresista ngayon. Kaya masarap talaga yung hipon. Buwang. Mga Pilipino, magsilabas na kayo dyan. Magkaisa tayo dito tayo sa shrine. Pati yung mga maisog, membro ng maisog, lahat, unity, kakamping, dilawan. Pumunta na kayo dito sa EDSA Shrine. Okay? Hindi na muna natin titigilan kung anong kulay natin. Isang tabi muna natin ang pamumulitiko, mga sariling interest, pati yung mga kulay natin. Magkaisa muna tayo para sa bayan, alang-alang sa next generation at sa mga kabataan dito sa ating bansa. Magkaisa tayo, ipaglaban natin at huwag na tayo magpabili ng boto sa 2028. Iboto natin kung sino ang totoong may malasakit sa ating mga Pilipino. Iboto natin kung sino ang totoong merong magagawa sa ating bansa. Hindi yung mga politikong puro pangako, wala naman sa gawa. Gaya nila Abante, na hindi naman binoto ng tao, pero nanalo dahil appointed dyan ng son of Comelec. Ano? Appointed si... Sana demonyo. Yang si Congressman Abante, hindi siya binoto ng taong bayan, pero nanalo siya kasi appointed dyan siya
ni George Garcia ng Comelec. Si Abante po ay walang naniniwala sa kanya. Kaya nakakahiya na nag-congressman ka pa na wala namang naniniwala sa'yo. Pati ang mga kadistrikto mo, hindi naniniwala kay Congressman Abante na utak ipon. Thank you very much. Mabuhay ang Pilipino. Boy. Kailan din ang mga maiso, pati ang mga kasama natin. Mamaya, ang alas 2. Thank you very much.